Sa kalaliman ng gabi, naghuhukay ang mga pulis upang muling ilibing ang isang katawan. Mahirap itong pagdaanan, lalo na't minamahal mo ang taong hinuhukay. Ito ang sandali kung saan natuklasan ang mga ginawang pagpatay ng pinakamalaking serial killer sa Britain. Pumatay siya ng maraming tao. Sa mga susunod na linggo, paulit-ulit na naghuhukay ang mga pulis sa gabi upang muling ilibing ang mga katawan. Iniimbestigahan ng mga detective ang pagkamatay ng halos 150 pasyente ni Dr. Fred Shipman. Ilang tao na ang napatay ni Dr. Shipman? Walang kasagutan sa tanong na ito dahil tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang 53 years old na doktor na ginamit ang kanyang caring manner bilang pantakip sa pagpatay ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Dalawang pangunahing tanong ang itinatanong. Bakit at paano siya nakalusot sa pagpatay ng napakatagal na panahon? Ang tunay na lawak ng kanyang malupit na pagpatay ay nalantad. 5 pasyente ang namatay sa kanyang klinika, 8 pasyente sa loob ng 1 buwan, at 6 na pasyente sa isang kalye. Ginawa niyang adik sa droga ang isang pasyente at pinatay ang ama nito nang magtanong ito ng marami tungkol sa gamutan ng anak. Pumatay rin siya ng isa pang pasyente na inakalang may iniwang malaking mana sa kanya. Ang taong tinaguriang Dr. Death ay haharap sa dagdag na 18 kaso ng pagpatay na ginagawang isa sa pinakamaraming biktimang serial killer sa buong mundo. Nag-alay ang isang mataas na detective ng mga kandila sa alaala ng mga biktima ni Dr. Harold Frederick Shipman. Si Stan Edgerton, isang detective sa loob ng 30 years, ay nahirapan sa laki ng kanyang huling kaso. Ang mga exhumations ay nagdulot ng maraming emosyon, at ang pinakamatinding naramdaman niya ay ang panghihimasok, hindi lamang sa kamatayan, kundi pati na rin sa pagdadalamhati ng mga pamilya. Buwan bago magretiro, inatasan si Inspector Edgerton na imbestigahan ang isang tila ordinaryong kaso na humantong sa paghuhukay ng 12 katawan at pag-aresto sa isang mass murderer. Inatasan si Inspector Edgerton na siyasatin ang testamento ni Kathleen Grundy na biglaang namatay noong June 24, 1998 sa kanyang tahanan sa Hyde, sa labas ng Manchester. Si Mrs. Grundy, dating mayor ng Hyde, ay kilala sa bayan bilang isang masiglang 81 years old na aktibo sa maraming gawaing panlipunan. Labis siyang iginagalang sa lugar. 2 o 3 beses sa isang linggo siyang nangangasiwa ng isang luncheon club at siya rin ang gumagawa ng banking para sa kanila. Isa siyang kahanga-hangang babae. 2 araw bago siya namatay, nakatanggap ang isang lokal na law firm ng isang typewritten testament na nagmula umano kay Mrs. Grundy na hindi pa nila nakikilala noon. Sa nasabing testamento, ang buong £300,000 estate ni Mrs. Grundy ay ipinagkaloob kay Dr. Fred Shipman. 8 araw pagkatapos ng kamatayan ni Mrs. Grundy, nakatanggap ang law firm ng sulat ukol sa kanyang pagpanaw. Kinontak nila ang kanyang anak na si Angela Woodruff sa Leamington Spa at napagtanto nito na may mali dahil siya mismo ay isang solicitor at hawak niya ang orihinal na testamento ng kanyang ina na ginawa 10 taon bago ito namatay. Naguluhan at nabahala, nag-imbestiga si Mrs. Woodruff. Armado ng kopya ng testamento ni Shipman, nagpunta siya sa Hyde upang hanapin ang 2 taong umano'y saksi. Nadiskubre agad ni Mrs. Woodruff kung paano nilinlang ni Dr. Shipman ang kanyang ina. Sa klinik ni Dr. Shipman, may 6 o 7 taong pasyenteng naghihintay. Lumabas si Dr. Shipman sa kanyang silid at tinanong kung maaari bang saksihan ni na Paul Spencer at ng isa pang babaeng kasama ang isang dokumento. Sa walang pagdududa, tumayo si Paul at pumasok sa silid. Nandoon si Mrs. Grundy at ipinasa ni Dr. Shipman ang nakatiklop na dokumento. Tinanong ni Dr. Shipman si Mrs. Grundy kung okay lang ito at ipinakita niya kung saan pipirma si Paul. Hindi nakita ni Paul ang laman ng dokumento at inakalang ito ay isang medical form. Si Mrs. Grundy ay inakala na siya ay pumipirma ng pahintulot upang makilahok sa isang survey ukol sa pagtanda para sa Manchester University. Nagpunta si Mrs. Woodruff sa pulisya sa kanilang bayan sa Leamington Spa at inirefer ang kanyang reklamo sa Greater Manchester Force.
Dumating ang file sa desk ni Inspector Edgerton. Matapos makausap si Angela Woodruff, anak ng yumao, napagtanto namin na malalim ang investigasyon na ito. Sa puntong iyon, hindi pa namin alam na magiging isang murder inquiry ito. Bumalik si Inspector Edgerton sa Hyde matapos makita si Mrs. Woodruff at naalala niyang hindi ito ang unang beses na nagpakita ng interes ang pulisya kay Dr. Shipman. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang magpahayag ng pag-aalala ang isang GP o General Practitioner tungkol sa mataas na bilang ng mga pagkamatay sa mga pasyente ni Shipman. Inatasan ng lokal na coroner na si John Pollard ang isang lihim na investigasyon. Ayon kay Pollard, isang lokal na GP ang lumapit sa kanya dahil napansin niyang maraming beses na siyang pumipirma ng second cremation certificates para sa mga pasyente ni Dr. Shipman. May 2 posibleng paliwanag. Maaaring may nangyayaring masama o talagang masipag lang si Dr. Shipman at palaging nandyan sa tabi ng kanyang mga pasyente kapag namamatay sila. Ngunit hindi lamang ang concerned na doktor ang nakapansin ng abnormal na bilang ng mga pagkamatay. Pati si Debbie Bamforth, mula sa respetadong pamilyang funeral directors na Frank Massey and Son, ay nag-aalala rin. Napansin nilang marami ang namamatay mula sa isang surgery na may isang doktor lang. Kadalasan, ang mga namatay ay mga kababaihan na hindi terminally ill at palaging nakasuot ng damit na parang galing lang sa pamimili. Hindi tugma ang mga sitwasyon ng pagkamatay. Pinag-usapan ito ng pamilya ni Debbie. Ang kanyang asawa ay nagsabing wala dapat ikabahala dahil matanda na ang mga pasyente ni Dr. Shipman. Ngunit sa kalaunan, nakipag-usap si Debbie sa isa pang doktor at bumalik sa kanya ang pag-aalala. Sa puntong iyon, naisip niyang kausapin si Dr. Shipman. Nagpunta ang ama ni Debbie kay Dr. Shipman upang ipahayag ang kanilang mga alalahanin. Kailangan ng malaking tapang para gawin iyon dahil nagtitiwala sila sa doktor at mahirap isipin na maaaring pumatay siya ng mga tao. Si Dr. Shipman ay hindi nagpakita ng pagkabigla o gulat nang marinig ang mga alalahanin. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang mga record at sinabing sino man ay maaaring suriin ang mga ito. Sa puntong iyon, medyo nabawasan ang kanilang mga alalahanin. Ang isang police constable ay nagsabi na maraming pasyente si Dr. Shipman, karamihan ay matatanda, kaya't natural lamang na mas marami siyang namamatay na pasyente kaysa sa iba. Kaya't ang pulisya ay nagsagawa ng isang buong investigasyon, ngunit wala silang nakitang mali. Dahil sa mga tagubilin ni Mr. Pollard na hindi dapat malaman ni Shipman ang anumang investigasyon, nahirapan ang pulisya na magsagawa ng masusing pagsusuri. Patuloy pa rin ang pagdalaw ng ama ni Debbie kay Dr. Shipman at habang tumatagal, tila nagiging hindi kapani-paniwala ang kanilang mga alalahanin at hinala. Mahirap tanggapin na ang doktor na kanilang pinagkakatiwalaan at pinag-uusapan ang kanilang mga problema ay maaaring gumagawa ng ganoong uri ng kalupitan. Matapos malaman ni Dr. Shipman na may mga alalahanin tungkol sa kanyang mga gawain, nagsimula ba siyang magpanik at mabilis na gumawa ng peking testamento ni Mrs. Grundy upang magkaroon ng pondo para tumakas? Hindi ganito ang iniisip ni Inspector Edgerton. Malakas ang paniniwala ng inspektor na iniisip ni Shipman na siya ay hindi matitinag at napakatalino na hindi pagdududahan ng mga pulisya ang kanyang mga gawain. Pagkatapos ng investigasyon ng coroner, naging kampante si Shipman na maaari niyang lokohin ang kahit sino kaya't nagawa niyang pumatay ng 3 pang beses, ang huli ay si Mrs. Grundy. Ang peking testamento ni Mrs. Grundy ay 1 kilos ng labis na kayabangan na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Iniisip ni Shipman na matagal na siyang nakakalusot at wala pang nagtatanong tungkol dito. Kaya't gumawa siya ng peking testamento na kapag tiningnan ay parang isang amateur na pagtatangka lamang. Habang umuusad ang investigasyon, sinabi ni Detective Superintendent Bernhard Portals na kailangan nilang pag-aralan ng mabuti ang mga ebidensya. Napagtanto nila na ang tanging direksyon na maaari nilang tahakin ay ang pag-exhume ng mga katawan. 1 buwan matapos mailibing si Mrs. Grundy sa Hyde Chapel, inatasan si Inspector Edgerton na pamunuan ang pag-exhume ng kanyang katawan. Ang proseso ng pag-exhume ay isang malaking operasyon na nangangailangan ng paggalang sa mga katawan ng yumao, pati na rin sa mga pamilya.
Kailangang tiyakin na tama ang libingan na hinuhukay, kumuha ng soil samples, at ihanda ang mga ito para sa postmortem. Nakakatakot na pakiramdam ang tumayo doon sa kalagitnaan ng gabi, kasama ang isang team na maghuhukay ng katawan. Bilang senior officer, inaalala rin ni Edgerton ang kapakanan ng lahat ng staff, kahit na ang ilan sa kanila ay mga sibilyan na miyembro ng support staff. Habang hinuhukay ang bangkay ni Mrs. Grundy, isang team ng mga detective ni Edgerton ang nag-raid sa bahay at klinika ni Dr. Shipman upang hanapin ang typewriter at iba pang ebidensya na ginamit sa pagpeke ng testamento. Alam ni Dr. Shipman kung ano ang hinahanap nila at kusang ipinakita ang kanyang portable typewriter mula sa isang aparador sa klinika. Ang typewriter, ang pekeng testamento, at mga samples mula sa liver at kalamnan ni Mrs. Grundy ay ipinadala sa Forensic Science Laboratory sa Chorley para sa pagsusuri. Mabilis na natukoy ng mga eksperto na ang typewriter ni Shipman ang ginamit sa pagpeke ng testamento at liham. Habang hinihintay ni Inspector Edgerton ang resulta ng postmortem ni Mrs. Grundy, lumapit sa kanya ang isang lokal na taxi driver na may sarili niyang impormasyon ng mga hinala laban kay Shipman na nangyari pa ng mga nakalipas na taon. Marami sa kanyang mga pasahero ang namatay sa kahalintulad na paraan matapos bisitahin ni Dr. Shipman. Pinayuhan ng taxi driver na si John ng kanyang asawa na huwag magsumbong sa pulisya upang maiwasang akusahan ng maling paratang ang isang kilalang doktor. Ngunit nang magsimula ang investigasyon sa kamatayan ni Kathleen Grundy, nagdesisyon siyang kumilos. Ipinakita ni John kay Inspector Edgerton ang listahan ng kanyang mga pasahero na namatay sa katulad na sitwasyon sa nakalipas na 6 na taon. Napagtanto ni Edgerton na kailangan nilang suriin ang pagkamatay ng mas maraming tao at pinag-usapan ito ng senior management teams. Napagdesisyunan nilang kailangan nilang magpatuloy sa karagdagang exhumations. Si Harold Frederick Shipman ay ipinanganak sa Nottingham noong January 1946. Lumaki siya sa Long Meadow Drive. Ang kanyang ama, si Harold Frederick, ay isang long-distance lorry driver. Ang lorry ay isang uri ng malaking sasakyan o truck na ginagamit para magdala ng mga kargamento o kalakal. At ang kanyang ina, si Vera, ay matagal nang may sakit at unti-unting iginupo ng cancer. Si Fred, ang pangalawa sa 3 magkakapatid, ay ang pinakamatalino sa pamilya. Nakapasa siya sa 11+ exam at pumasok sa lokal na grammar school. Bagamat hindi siya naging valedictorian, iginagalang siya ng mga kaklase dahil sa kanyang husay sa athletics at rugby. Sa labas ng laro, si Fred ay tahimik at kalmado. Ngunit sa loob ng rugby field, nagiging masigla at agresibo siya. Si Fred ay nakapasa sa 500 level GCSE at pumasok sa 6th form, ngunit isang trahedya ang dumating nang mamatay ang kanyang ina. Si Vera Shipman ay matagal nang lumalaban sa cancer at araw-araw na tumatanggap ng injections ng morphine. Maraming naniniwala na ang maagang pagkakalantad ni Fred sa morphine at kamatayan ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanya. Ang kanyang reaksyon sa pagkamatay ng ina ay itinuturing na kakaiba. Ayon sa kaibigan niya, isang Lunes ng umaga, nagkita kami ni Fred at naglakad pabalik sa paaralan. Habang naglalakad, tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya noong weekend. Tinanong ko ito ng medyo magaan, ngunit hindi ko inaasahan ang sagot niyang, "Namatay ang nanay ko." Nabigla ako at hindi agad nakapagsalita. Nagtanong ako, "Ano ang ginawa mo pagkatapos?" At sinabi niya, "Nag-jogging ako hanggang 2:00 ng umaga sa ulan." Matapos mamatay ang kanyang ina, nagdesisyon si Fred na maging doktor. Nag-aral siya ng 6 na taon sa Leeds University at sa unang taon ay nakilala niya ang kanyang magiging asawa na si Primrose Oxtoby, isang 17 years old. Nagdalantaw si Prim at nagpakasal sila sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni Prim. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay bilang houseman, sumali si Shipman sa isang grupo ng general practitioner sa Yorkshire sa kalagitnaan ng 1970s. Siya ay natatandaan dahil sa kanyang sigasig at pagpapakilala ng mga bagong ideya at teknik. Gayunpaman, nagkaroon ng problema si Fred. Nagsimula siyang magkaroon ng mga misteryosong blackout. Isang consultant ang nag-diagnose sa kanya na may epilepsy, kaya't hindi na siya pwedeng magmaneho ng kotse.
Ang kanyang asawa ang nag-volunteer na maging driver niya upang makapagpatuloy siya sa trabaho. Ngunit hindi sinabi ni Fred sa kanyang mga kasamahan ang buong katotohanan. Siya ay isang drug addict na may malaking dependency sa pethidine, isang painkiller na ginagamit sa panganganak. Si Dr. Shipman ay naharap sa korte ng Halifax noong Pebrero 1976 at umamin sa 8 kaso ng pagkuha ng droga sa pamamagitan ng panlilinlang. Humingi rin siya ng konsiderasyon para sa 74 pang ibang paglabag. Siya ay pinagmulta ng kabuuang 600 pounds. Ipinakita sa korte na nakakuha siya ng highly addictive na droga sa pamamagitan ng overprescribing para sa mga pasyente sa isang local nursing home at sa pamamagitan ng pagpeke ng mga reseta. Pumayag si Shipman na sumailalim sa gamutan sa kilalang Retreat Hospital sa York. Bagamat na abisuhan ng General Medical Council, hindi na alisan ng lisensya si Shipman. Noong 1979, matapos malampasan ang kanyang pagkagumon, nag-apply siya sa isang group practice sa Hyde, isang maliit na bayan sa Cheshire na may populasyon na 60,000. Sa kanyang interview, nagustuhan ng 6 na partner si Shipman, lalo na ang kanyang pagiging tapat tungkol sa kanyang pagkagumon sa pethidine. Binigyan nila siya ng pangalawang pagkakataon. Aktibong sumali si Fred Shipman sa mga gawain sa lokal na komunidad bilang isang masipag na doktor at miyembro ng mga lokal na organisasyon tulad ng St. John Ambulance Brigade, mga scouts, at isang lokal na school governor. Naging popular siya at nagkaroon ng mahabang pila ng mga taong gustong maging pasyente niya. Ngunit noong 1991, nagbigay ng malaking balita si Shipman sa kanyang mga partner. Pagkatapos ng halos 12 years, sinabi niyang aalis siya upang magsimula ng sarili niyang practice at dadalhin ang kanyang 3,000 pasyente. Nagkaroon ng tensyon sa pag-alis ni Shipman, ngunit wala siyang pakialam dahil matagal na niya itong pinagplanuhan. Sa loob ng ilang linggo, nagbukas siya ng klinika sa isang converted shop sa Market Street. Ngayon, hindi na siya nasusubaybayan at maaaring magpatuloy sa kanyang lihim na pagpatay. Bilang isang single-handed general practitioner, ipinakita niya kung gaano siya kahusay at kung paano niya matutulungan ang mga tao sa kanyang sariling paraan. Ngunit ito rin ang naging daan upang lumabas siya sa tamang landas. Ang tindi ng gawain ni Shipman ay naging malinaw lamang nang bumalik ang mga resulta ng toxicology mula sa Forensic Science Laboratory. Ang death certificate na inisyu ni Shipman ay nagsasabing namatay si Kathleen Grundy dahil sa katandaan. Ngunit ang katotohanan, siya ay pinatay ng napakalaking dosis ng morphine. Walang duda ang forensic scientists na ang kanyang kamatayan ay naganap sa loob ng maikling panahon matapos siyang bisitahin ni Shipman isang araw bago siya namatay. Bandang 4:00 ng hapon, nagpunta si Dr. Shipman kay Mrs. Grundy upang kumuha ng blood sample kinabukasan ng umaga. Ito ang kanyang plano upang patayin siya. Nang tanungin si Shipman, sinabi niyang si Mrs. Grundy, na 81 years old, ay isang heroin addict. Ang simpleng fraud investigation ay naging isang full-scale murder inquiry. Maraming impormasyon ang nagmula sa mga nababahalang tumatawag sa special helplines at napansin ng mga detective ang pattern sa mga pagkamatay. Maraming mga single na babaeng nakatira mag-isa ang namamatay sa loob ng 1 oras matapos bisitahin ni Dr. Shipman. Ang mga ito ay namamatay na nakaupo sa silya, bihis ng damit pang-araw. Marami rin sa kanila ang pupunta sa klinika at doon din namamatay. Ang pagkahilig ni Shipman sa mga computer ang nagbigay ng malaking breakthrough para sa inquiry team. Sinuri ng mga detective ang pagkamatay ng halos 150 na pasyente niya. Sa pagsusuri ng ilang computerized records, natuklasang binabago ni Shipman ang mga ito upang itago ang kanyang mga krimen. Minsan, nire-record na niya ang pagkamatay ng pasyente bago pa man niya ito patayin. Nagdesisyon ang mga pulis suriin ang mga pagkamatay sa loob ng 12 buwan at kung ilan ang death certificates na isinulat ni Dr. Shipman. Natuklasan nilang mayroong 36 na pagkamatay sa loob ng 1 taon. Isa sa mga napansin nila ay hindi nagkaroon ng post-mortem sa mga pasyente ni Dr. Shipman. Napagtanto din nila na ang bilang ng mga pagkamatay sa loob ng 1 taon ay 2 beses at kalahati kaysa sa karaniwan. Nagtayo ng isang incident room sa police station
na pinamahalaan ng 56 handpicked na mga detective. Gumawa sila ng mga special flowchart na nagpakita kung kailan, saan, paano, at sa anong mga pangyayari namatay ang mga pasyente sa loob ng nakaraang 5 taon. Natuklasan sa aming investigasyon na sa maraming pagkakataon, nakita ni Dr. Shipman ang mga pasyente sa araw ng kanilang kamatayan. Sa maraming kaso, nakita niya sila sa loob ng 1 o 2 oras bago sila namatay. Si Alice Kitchen ay isa sa mga kaso kung saan binisita ni Shipman bago siya namatay. Nagtaka ang kanyang pamilya kung bakit siya nakaupo sa sofa, dahil palagi siyang nakaupo sa isang upuan kung saan makikita niya ang bintana at agad na binubuksan ang pinto kapag may dumating. Isang kapitbahay na nakapanayam ay nagsabing nakita niya si Dr. Shipman na lumabas habang papasok siya sa kanyang bahay, at tila kakaiba na si Alice ay nakaupo sa sofa na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Hindi rin sinabi ni Dr. Shipman sa kapitbahay na hindi maganda ang pakiramdam ni Alice o magpapaiwan ito. Hindi lang si Alice Kitchen ang namatay sa hindi karaniwang lugar. 5 sa mga pasyente ni Dr. Shipman ang namatay sa kanyang klinika. Nang tanungin ang ibang doktor kung nagkaroon na ba sila ng pasyente na namatay sa kanilang klinika, halos lahat ay nagulat at nagsabing hindi ito nangyayari. Isa sa mga namatay sa kanyang klinika ay si Edith Brady, isang 72 years old na matagal ng pasyente ni Fred Shipman. Si Edith, na mahilig sa mga social gathering, ay principal guest sa kanilang Christmas party bago siya namatay. Sinabi ni Dr. Shipman na si Edith ay pumunta sa likod na silid upang humiga at natagpuan niya itong patay. Sinabi niyang wala na siyang magawa upang sagipin ito. Ipinakita ni Dr. Shipman na ang pagkamatay ni Edith ay dahil sa kanyang puso at ito ay tinanggap ng kanyang pamilya. Nang tingnan muli, napagtanto nilang kahina-hinala ang sitwasyon, lalo na't may isa pang babae na namatay rin sa klinika ni Shipman. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy na napapansin ng mga detective ang mga nakakabahalang katotohanan na lagi nang naroon si Shipman sa mga oras ng pagkamatay ng kanyang mga pasyente. Sa loob ng 18 months, 6 sa mga pasyente ni Dr. Shipman ang namatay sa iisang kalye. Sa isang buwan naman, 8 sa kanyang mga babaeng pasyente ang namatay ng misteryoso. Nang tanungin ang mga nasa propesyon ng medisina, sila ay nagulat at hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Noong 1960s, ang Hyde ay naging tahanan ng mga kilalang mamamatay tao na sina Myra Hindley at Ian Brady, ang mga Morse murderers. Ngayon, ito ay tahanan ni Fred Shipman, at habang lumalaki ang bagong investigasyon, muling hinarap ng mga tao ang takot ng pagpatay. Si Father Dennis, isang sentral na tauhan sa komunidad, ay nakadalo sa mga paghuhukay ng mga katawan ng mga parishioners. Ang komunidad ay nabalot ng pagkabigla at hindi makapaniwala na nangyayari ito. Mayroon ding pakiramdam ng pagkakasala dahil sa kanilang mga suspisyon na hindi nila ipinahayag. May takot silang magalit ang ibang miyembro ng pamilya o na baka walang maniwala sa kanila. Matapos patayin si Winnie Miller, nakausap ni Father Dennis ang mga anak nito na nasa malalim na pagkabigla. Dumating si Dr. Shipman at sa isang bruskong paraan ay sinabi na ang kanilang ina ay may sakit sa puso. Nakita ni Father Dennis ang pagtataka sa mga mukha ng mga anak ni Winnie. Sinabi pa ni Dr. Shipman na ang kanilang ina ay tumangging magpagamot at pumunta sa ospital. Pagkatapos ay nagtanong si Dr. Shipman kung mayroon silang kilalang punerarya. Agad na sumabat si Father Dennis at sinabing, "Kamamatay lang ng babae at kailangan lang muna nating maghintay." Sinundan ito ni Dr. Shipman ng pagsasabing walang problema sa pag-issue ng death certificate. Ang mga pagkilos ni Dr. Shipman ay lalong nagpadagdag sa pagkagulat ng mga tao sa komunidad. Nang salakayin ng mga detective ang bahay ni Shipman, natagpuan nila ang maraming singsing at alahas na nakalagay sa isang bag sa garahe. Ang pagnanakaw na ito mula sa kanyang mga biktima ay nagdulot ng alitan sa kanilang mga pamilya. Sa isang pamilya, ang isang babae na namatay ay kakukuha lang ng kanyang pensyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 or 80 pounds. Ngunit walang natirang pera sa kanyang pitaka pagkatapos siyang mamatay.
Hindi na malalaman kung gaano kadalas ninakaw ni Shipman ang pera ng kanyang mga biktima, ngunit mula sa isa sa kanila, inaasahan niyang magmamana ng 60,000 pounds. Si Bianca Pomfret, ang pinakabatang biktima ni Shipman, 49 years old lamang nang patayin siya. Diborsyada at nagdurusa mula sa manic depression, umasa si Mrs. Pomfret kay Dr. Shipman. Mahal na mahal niya si Shipman, kaya't ilang taon bago siya namatay, ipinahayag niyang iiwan niya ang lahat ng kanyang pera at ari-arian kay Dr. Shipman. Sinabi rin niya ito kay Dr. Shipman. Ngunit napapayag siya ng kanyang pamilya na ipamana ang kanyang pera at ari-arian sa kanyang mga apo. Hindi alam kung bakit pinatay ni Shipman si Bianca, kung ito ba ay dahil nais niyang makinabang ng pera o dahil natatakot siyang natuklasan na siya ni Bianca. Si Bianca Pomfret ang ika-4 na biktima na hinukay. Sa sumunod na buwan, 8 pang libingan ang binuksan ng pulisya para sa pagsusuri. Lahat ng katawan ay may mataas na antas ng morphine. Kahit wala ang katawan, naipakita ng ebidensya mula sa computer at iba pang circumstantial evidence na si Shipman ang pumatay sa 6 na pasyente na na-cremate na. Naging malinaw sa pulisya na naniniwala si Shipman na nagawa niya ang perpektong krimen at nakalusot siya ng maraming taon. Naniniwala siyang kaya niyang harapin ito at walang makakatuklas ng katotohanan. Nang siya ay naaresto, nakita ng mga detective ang kayabangan ni Shipman sa unang pagkakataon habang iniimbestigahan siya. Ang kayabangan ni Dr. Shipman ay lantad sa lahat ng oras. Sa tuwing kausap siya, maliwanag na iniisip niyang mas mataas siya kaysa sa mga nag-iimbestiga sa kanya. Nang siya ay dumating para sa kanyang unang interview noong September 7, inaasahan niyang makakalabas siya bandang 5:00 ng hapon. Laking gulat niya nang siya ay kinasuhan ng pagpatay. Ang kayabangan niya ang unang nawala at sinubukan niyang kontrolin ang interview sa pamamagitan ng pagbabago ng paksa o pagsasabing hindi nauunawaan ng mga investigador ang kanyang sinasabi. Habang nagpapatuloy ang interview, inilatag ng mga detective ang ebidensya ng forensic tungkol sa morphine sa katawan ng mga biktima. Hindi maipaliwanag ni Shipman kung bakit binago ang mga medical records. Unti-unti siyang nagiging balisa at sa kalaunan ay bumigay. Ngunit ang talagang ikinagulat ng mga veteranong detective tulad ni Inspector Edgerton ay ang walang pusong paraan ni Shipman upang makuha ang kanyang murder weapon, ang morphine. 2 taon na ang nakalilipas. Ang dating airline pilot na si Jim King ay maling na-diagnose na may cancer 1 linggo matapos magpakasal sa kanyang Amerikanang asawa na si Debbie. Matapos sumailalim sa 3 buwang masakit na chemotherapy, sinabi kay Jim na hindi pala siya nagkaroon ng cancer. Ngunit patuloy na nagreseta si Shipman ng malaking dami ng morphine kay Jim upang mapanatili ang kanyang supply ng kanyang murder weapon. 3 beses na sinabi ng mga consultant mula sa iba't ibang ospital na wala siyang cancer, ngunit hindi ito sinabi ni Shipman kay Jim. Alam na natin ngayon kung bakit ginawa ito ni Shipman. Mas marami siyang pasyenteng terminally ill, mas marami siyang morphine sa kanyang stock. Kung ikaw ay nasa general medical practice at nag-aalaga ng terminal patient sa bahay, sooner or later makakakuha ka ng heroin na hindi nagamit at hindi na kailangang ipaliwanag. Ang ama ni Jim, na pasyente rin ni Shipman, ay labis na nag-aalala sa kalusugan ng kanyang anak kaya't nagsimula siyang magtanong. Mas marami itong tanong kaysa sa kaya ni Shipman, kaya't pinatay siya ng doktor. Nung bisperas ng Pasko, pinatay ni Shipman ang ama ni Jim upang tumigil ito sa pagrereklamo. Alam niya na kung may lalapit at magsasabi ng mga problema, lalabas ang lahat ng kanyang krimen. Sa kasamaang palad, matapos patayin ang ama ni Jim, pinatay ni Shipman ang 4 o 5 pang tao. Noong January 31, 2000, matapos ang 6 na araw ng deliberasyon, nahatulan na guilty si Dr. Shipman ng 15 kaso ng pagpatay at 1 count of forgery. Siya ay hinatulan ng life imprisonment para sa 15 kaso ng pagpatay. Inalis siya sa medical register ng General Medical Council, GMC, noong February 11, 11 days pagkatapos ng kanyang conviction. 2 taon matapos ito, kinumpirma ng Home Secretary David Blunkett ang parusang habang buhay. Bagamat maaari pang maghain ng maraming kaso laban sa kanya, nagdesisyon ang mga awtoridad na hindi na ito kailangang gawin
dahil sa napakalaking publisidad na nakapalibot sa kaso at dahil sa 15 life sentences na naipataw na sa kanya. Nanatiling hindi inamin ni Shipman ang kanyang pagkakasala at hindi siya nagbigay ng anumang pahayag ukol sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang asawa na si Primrose ay patuloy na nanindigan na hindi siya guilty. Si Shipman ang tanging doktor sa kasaysayan ng medisina ng Britanya na nahatulang pumatay ng mga pasyente. Si Shipman ay nagpakamatay sa kanyang selda sa HM Prison Wakefield noong January 13, 2004, isang araw bago ang kanyang ika-58 kaarawan. Isinagawa ang post-mortem examination ng Medical Legal Center sa Sheffield at nagsimula ang investigasyon. Ayon sa ilang pamilya ng mga biktima, sila ay nakaramdam ng pagkatalo dahil sa pagpapakamatay ni Shipman, na nagbigay daan sa pagkawala ng pagkakataon na malaman ang dahilan ng kanyang mga krimen. Hindi tiyak ang motibo ni Shipman para magpakamatay, ngunit iniulat na sinabi niya sa kanyang probation officer na ito ay para matiyak ang pinansyal na seguridad ng kanyang asawa. Si Primrose Shipman ay nakatanggap ng buong pensyon mula sa NHS, na hindi sana makukuha kung nabuhay pa si Shipman hanggang 60 years old. Ayon sa mga ulat, nagsimula nang magduda si Primrose sa kasalanan ng kanyang asawa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang katawan ni Shipman ay nanatili sa Sheffield ng higit sa 1 taon at siya ay pinayuhan ng mga pulis na huwag itong ilibing agad upang maiwasan ang pag-atake sa libingan. Sa huli, nakremate ang kanyang katawan at ang seremonya ay dinaluhan lamang ni Primrose at ng kanilang mga anak. Noong 1998, nakumpiska ng pulisya ang mahigit 10,000 pounds na halaga ng mga alahas. Noong March 2005, nang humiling si Primrose na maibalik ang mga alahas, sumulat ang pulisya sa mga pamilya ng mga biktima ni Shipman upang kilalanin ang mga ito. Ang mga hindi nakilalang alahas ay ipinasa sa Assets Recovery Agency noong Mayo. Natapos ang investigasyon noong Agosto. Ibinalik kay Primrose ang 66 pieces na alahas at inauction ang 33 pieces na kanyang kinumpirma na hindi kanya. Ang kita mula sa auction ay napunta sa Tameside Victim Support. Ang tanging piraso na naibalik sa pamilya ng isang napatay na pasyente ay isang platinum diamond ring na ipinakita ng pamilya bilang patunay ng pagmamay-ari. Sa kabuuan, 459 katao ang namatay habang nasa pangangalaga ni Shipman mula 1971 hanggang 1998. Ngunit hindi tiyak kung ilan sa mga ito ang biktima ng pagpatay dahil siya ang kadalasang nag-iisang doktor na nag-certify ng kanilang pagkamatay. Ngunit tinatayang ang kabuuang bilang ng mga biktima ni Shipman sa loob ng 27 years ay 250. Bakit nga ba pinapatay ni Dr. Shipman ang kanyang mga pasyente, gayong tungkulin niyang iligtas ang buhay ng mga ito? Ang mga malapit sa kaso ay may kanya-kanyang teorya. Maaaring nakakakuha siya ng kasiyahan sa pagkontrol, at ang ultimate na kapangyarihan ay ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Isang teorya ay mas madali para sa kanya na patayin ang isang pasyente na mahirap alagaan kaysa subukang ilipat ito sa ibang doktor.